Actually, he started texting me a lot when I went through a breakup. He would text me quotes every day. At nang tanungin ko kung may panghihinayang ba siya sa mga huling sandaling nabubuhay ang kanyang ama. You always wish for more time. Sadly, when there was time, you didn't make enough time. I could have done more. I could have given more. I could have shown more love. When he could still walk around, I just wish I took off from work and spent more time with him. Sa ngayon, humuhugot daw ng lakas si Iza sa kanyang pamilya at lahat ng kanyang kaibigan, katrabaho at maging mga tagahanga na patuloy na nagbibigay sa kanyang suporta at inspirasyon sa araw-araw. We'll be around together for a while. Up next, Jackie Forrester at Angelicopter. Pinagsisisihan kaya ang pag-alis sa Survivor Philippines? Alamin yan sa pagbabalik ng Chika Mix. Balita mula sa Vancouver sa bansang Canada, 2 retiradong football player ang napang-abot at nagtutukan. Nangyari po yan sa pagtitipon para bigyang parangal sana. Pareho sila. Ang kapwa 73 taong gulang na sina Joe Cap at Angelo Mosca. Aabutan sana ng bulaklak. Yan, ni Cap, ang kanyang matagal ng karibal. Bilang tinatawag na peace offering. Pero tinanggihan niya ni Mosca. Ayan, tapos, pinalo pa ng tungkod. Nagkasuntukan na. Hanggang mapatumba ni Cap si Mosca. Halos 1 siglo na raw na ang gusot sa pagitan ng dalawa na yan. Sinasabing nagugat ang kanilang away sa isang laro noong taong 1963. At hanggang ngayon, mga lolo na sila, bigo pa rin mapag-ayos ang dalawang football player. Terorismo at extortion. Yan ang nakikitang motibo ni DILG Secretary Jessie Robredo sa pagpapasabog sa isang pension house sa Zamboanga City. Personal na binisita ni Robredo ang blast site at ipinag-utos ang mas mahigpit na pagpapatupad ng gun ban sa lungsod. Mula sa Zamboanga City, nakatutok si June Generacion. Nakita mismo ni DILG Secretary Jessie Robredo ang laki ng pisalang iniwan ng pambubomba sa Adelano Pension House sa Zamboanga City. It can be a combination of terrorism and extortion. The best way to extort is to terrorize. Ang problema mo lang doon, kaya siya nagte-terrorize kasi yung biktima mo hindi na target, kung sino na lang. 3 ang nasawi sa pagsabog. Sa 27 sugatan, 12 ang nasa ospital pa, pero ligtas na raw sa peligro ang mga ito. Malakas lang talaga yung klaseng bomba kasi yung building almost totally damaged talaga yung ceiling na baksak talaga. Yun ang nakabigay ng injury sa mga kasama ko, sa pamilya ko. Abu Sayyaf Group ang hinihinalang may pakana. Base na rin daw sa pagkap ng bombang ginamit tulad ng ammonium nitrate, TNT at shrapnel na pako. Inaalam pa ng PNP kung sino nagdaling ng bomba at kung sino ang nagngangalang NAP na naka-check-in sa room 226 na pinagmulan ng pagsabog. Sabi ng mga taga-pension house, kilala raw nila ito bilang isang miyembro ng Philippine Marines. Bukod kay NAP, inaalam din ng PNP ang nag-check-in sa room 222 na nakaregister sa pangalang Jeffrey na may kasamang babae. Hindi pa suspect, no? Para makuha lang natin ng nila kung talagang sino pa sila, anong identity nila. Imbitan lang natin sila to explain sino pa sila. Malaking tulong sana ang CCTV sa pension house pero naapektuhan daw ang mga ito ng malakas na pagsabog. Ang problema ng may-ari ng pension house na ito, hindi raw covered ng insurance anumang insidente ng pagsabog. Halos 100% pa naman establishmento ang nawasak. Kaya sabi ng may-ari, wala na siyang magagawa, kundi isara na lang ang kanyang negosyo. Ayon sa EOD expert ng PNP, relay type daw ang ginamit na bomba. Iniiwan ito at sasabog sa oras na maglobat ng backup battery. Kaya naman ipinag-utos na ni Robredo ang mas mahigpit na magpapatupad ng ganban sa syudad. Kansilado na rin niya ang lahat ng mission order o MO at memorandum receipt o MR na ini-issue ng AFP at PNP para makapagdala ng baril ng isang individual. Kung hindi pa ito sapat, posibleng kansilahin na ang mga permit to carry firearms. They will be deploying additional police. Ika-4 na insidente na ito ng pagpapasabog sa lungsod ngayong taon. Mula sa Zamboanga City, June Generacion, nakatutok 24 hours. Isla naman ng Guimaras ang dinayo ng GMA Kapuso Foundation para sa taunang Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Project. Sa gitna ng kanilang misyon, nakilala nila ang mga batang nagpaalala sa kanila sa kahalagahan ng edukasyon. Mga kapuso, panuurin niyo po ito mabuti. Sa mga
Damang-dama ang diwa ng Kapaskuhan sa isa ng Guimaras. Matapos matanggap ng mga mag-aaral dito, ang mga handog natin sa biggest alay sa Batang Pinoy Christmas Party. Ngunit wala na yatang tatamis pa sa mga ngiti na mula sa magkapatid na Fernan at Narciso. Sa tulong kasi ng ating handog, napapawi ang mga problemang pinapasan nila. 15 taong gulang si Fernan, pero nasa grade 2 pa lang siya. Si Narciso naman, 13 taong gulang na. Ngunit nagsisimula pa lang sa grade 1. Wala na silang tatay eh. Yung nanay nila natatrabaho rin. So para may magbabantay sa nakababatang kapatid, so alternate sila. Mag-absent yung isa, tapos papasok naman yung isa. The next day, yun, palitan na sa napasok sa school. Sa araw ng aming pagdalaw sa kanilang paaralan, si Ramil ang nakatokang lumiban sa pagpasok para magtrabaho at magbantay ng kapatid. Kinabukasan, minabuti naming puntahan ang kanilang tahanan para malaman ang kanilang kalagayan. Kinapusan, bisan gamay lang kay kailangan kami sang sarang ikastos. Iyati kung nag-ambisyon kisang magtrabaho, kung diin makasulod sa trabaho si anay ko, wala sang may ikasarang igasto sa pag-eskwela. Pero kung may ikasarang lang, pag-eskwelahan ko na siya. Isang larawan ng kahirapan ang pamilya ni Aling Mirna. Kaya naman sa murang edad ni na Fernan, Narciso at Ramil, mulat na sila sa mga pagsubok ng buhay. At kahit pa tig-isang polo lang ang gamit ng magkakapatid sa pagpasok, sabik na sabik pa rin silang mag-aral. Gusto ko mag-skila sobra. Kaso, nagagawa. Okay lang ko. Kaya, nagulang ko ang skila ko. Gusto ko pa matapos ang aking pag-aral. Gusto ko mag-mistro para matudloan ko ng hubo sa lihe. Lumiban sa mataan. Ngayong araw, si Narciso naman ang lumiban sa klase. Gusto man niyang samahan ng mga kapatid na pumasok sa eskwela. Batid niyang kailangan niyang tumulong upang may kainin sila kinahapunan at mauni kinabukasan. Kung meron po mga batang ayaw pumasok sa eskwela, ayan, sina Fernan, Narciso at Ramil, na sabik-sabik namang mag-aral kahit na sila ay dukhang-dukha. Isa pong paalala yan, yung kanilang kwento na yan, lalo na sa mga kabataang nag-aaral. Nais pong magpasalamat ng GMA Kapuso Foundation sa lahat ng tumulong sa proyektong ito. Samantala, para makibahagi sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maaari po kayong magsadya sa kanilang mga tanggapan o di kaya ay magdeposito ng inyong mga donasyon sa kanilang mga bank account at sa anumang sangay ng Cebuana Luwelier. Maaari rin kayong mag-log on sa www.kapusofoundation.com.